Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. For today's video, ay kamustahin naman natin si Kibuloy. Ano na ba ang update sa kanya ngayon? According to the news from mainstream media, ay inilipat na sa Pasig City Jail kahapon si Kibuloy mula sa Camp Crame Custodial Facility since natapos na ang kanyang medical furlough granted by the Supreme Court dahil sa mga kung ano-anong nararamdaman niya katulad ng pagkakaroon niya ng irregular heartbeat. And later on, nagkaroon din daw siya ng problema sa kanyang dental health kasi nagkaroon ng infection yung kanyang dental implant. Ayan mga members ni Kibuloy. Diyan napunta yung mga pinalimos nyo sa dental implant ni Kibuloy. Kaso hindi ko talaga magets, bakit kailangan blurred ang mukha ni Kibuloy sa news? Takip na nga ang mukha niya tapos blurred pa? Hindi ko talaga gets mga kabayan. Anyways, 19 na araw sa kabuuan siyang hospitalized kasi na-extended yung medical furlough niya na dapat hanggang Nobyembre, 16 lang. Pero okay lang yan kasi kailangan talagang masigurado na nasa maayos siyang kalusugan at kung maaari nga ay sana magkaroon pa siya ng mahabang buhay para sa maraming taon na dapat niyang pagbayaran sa kulungan sa lahat ng pang-aabuso na ginawa niya. Tsaka okay lang din yan, at least ngayon ay nasa totoong kulungan na talaga siya kasama ang mga preso. Ayon pa nga sa mainstream media ay makakasama niya sa isang selda ang mahigit 30 kapwa niya preso. OMG! So ngayon mararanasan niya na yung mga kalupitan na pinaranas niya noon sa kanyang mga workers. Heto ang buong pahayag ng PNP about this. Pursuant to a order issued by RTC Pasig, today po, November 27 by 4 p.m., we expect na we will be transferring po the custody of Apollo Kibuloy to the Pasig City Jail pursuant to the court order issued po. Kung matatandaan niyo po, nung mahuli po natin siya nung September 8, he was temporarily detained po dito po sa custodial facility to give way po doon sa order po ng court na mag-undergo po siya ng medical assessment because of the motion filed by their camp na requesting na ma-house arrest po siya or hospital arrest. That was denied by the courts, but however the court ordered po the PNP to conduct a medical findings. So natapos na po yun, nakapag-comply na po tayo sa korte. But if you may recall, last November 8 hanggang November 16, he was given medical furlough po sa Heart Center po, and then ito po, may panibago po uling lumabas na order na hanggang today po ay dapat makabalik na po siya. So, nung November 22 po ay nag-issue po ang korte ng RTC po ng Pasig para i-transfer po yung kanyang custody po. Dahil remember po, temporary lang naman po yung kanyang detention dito sa Krame. And since tapos na po yung medical assessment at nakapag-submit na po tayo ng compliance sa korte, so there is no more reason for him to stay po dito sa Krame po. At malinaw naman po yan na dapat po doon po siya at yung iba pa pong mga nakakasuhan na dapat nakakulong po sila sa BGMP pending po yung trial ng kanilang mga cases po. Dagdag pa ng PNP ay malaking ginhawa para sa kanila na wala na sa kanilang custody si Kibuloy both sa manpower and financial aspects dahil pala madaming pulis ang kailangang samahan si Kibuloy tuwing ito ay kailangan pumunta sa korte at sa ospital. Grabe naman yon. Appointed son of God kailangan ng madaming bodyguard? Well, for one po, this is again in compliance with the court order po at sinabi ko nga po kanina na yung kanyang detention naman po talaga dito ay temporary and we welcome po the order issued by the court at definitely it entails financial and human resources po kapag tayo po ay nag-escort sa kanya papunta sa hospital, papunta po sa mga court appearances po nila. Definitely po mga more or less mga 40 to 60 PNP personnel lagi ang kasama dyan sa convoy kapag kailangan po siyang i-transfer to and from the venues po. So definitely, this will ease po the burden on the part of the HSS po in providing security escort every time he needs to go out of Camp Crame po. At heto pa ang isang detailed news mula pa din sa mainstream media.
Resilient and fighting daw ang pastor. Yan ang sabi ng kanyang abogadong si Israelito Torion. Kahit nung nasa ospital pa nga lang daw si Kibuloy, inasahan na nilang mapupunta siya sa kulungan lalo't hindi raw pabor sa kanila ang political atmosphere. Pasado alas 5 ng hapon nang maipasok ang Kingdom of Jesus Christ founder sa Pasig City Jail. Qualified human trafficking ang kinahaharap niyang kaso sa korte sa Pasig. Sakay si Kibuloy ng isang puting van, nakatakip ang halos buong muka ng pastor at nakasuot pa ng hard hat. Si Attorney Torion ang sumalubong kay Kibuloy rito. Inilipat si Kibuloy mula sa Philippine Heart Center. Doon siya nagpagamot matapos makaranas ng irregular na tibok ng puso at impeksyon sa dental implant. Unang isinugod si Kibuloy sa ospital noong November 9. November 16 siya dapat ibabalik sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. Pero napalawig ang kanyang medical furlough hanggang ngayong araw. Nakapag-apela pa si Kibuloy para hindi matuloy ang paglipat sa kanya sa Pasig City Jail, pero nakabinbin pa rin ito hanggang ngayon dahil nasa abroad ang presiding judge. Kaya sa Pasig City Jail pa rin dinala si Kibuloy. Narito ang pahayag ng abogado ng pastor. I already explained to him the possible scenarios that may happen. And then nakapagsabi naman siya kung mangyari yan, baka it is the will of the Father. And so since it is the will of the Father, he will follow it. Pagkapasok sa pasilidad, dumaan daw sa tinatawag na commitment procedure si Kibuloy. Kinunan siya ng fingerprint at mugshot at sumailalim din siya sa medical examination. Isinorender din niya ang kanyang mga personal items o yung kanyang mga personal na gamit bago siya tuluyang ilagay sa isang classification cell. Yun ang kanya magiging holding area sa susunod na 2 linggo bago siya isama sa ibang inmates. Nasa 30 raw ang inmate sa iisang selda, 30 to 40 yan. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology at binigyang din nila na walang special treatment na ibibigay kay Kibuloy. Oh wow, what a good news! Salamat sa Diyos at kahit papaano ay nakikita natin na umuusad talaga ang hustisya sa mga kaso ni Kibuloy. Slowly but surely, sabi nga nila. At salamat din dahil malinaw ang BJMP na walang special treatment na ibibigay kay Kibuloy. Dapat lang dahil sobra-sobrang special treatment na ang natanggap niya noong mga panahon na namamayagpag pa siya. Those were days, but right here and right now ay talagang kailangan niya ng magbayad sa lahat ng mga pagmamalupit niya. Tunay nga talagang hindi natutulog ang Diyos, and that walang tinatago na hindi mabubunyag. Kudos din talaga sa PNP, DOJ, and Supreme Court kasi makikita talaga natin that they really are for justice, na hindi sila biased at talagang ginagawa nila ang kanilang mga trabaho. Naniniwala ako na sooner or later, justice will be served na talaga. Kayo mga kabayan, anong masasabi niyo sa magandang balita na ito? Please comment down below your opinions. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa ating channel. Thank you for watching and I will see you in our next video.